eternal peace with Him. Oh, how sweet will be to meet the Lord when He comes in glory by and by. What a song of praise will be outpoured when He comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when He comes again in the scarlet sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when He comes in glory by and by. We will have our robes all white as snow when He comes in glory by and by. Oh, be ready with the Lord to go when He comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when He comes again in the scarlet sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when He comes in glory by and by. I am longing for that happy day when He comes in glory by and by. For with Him I hope to soar away when He comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when He comes again in the scarlet sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when He comes in glory by and by. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. We bore the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Welcome po sa bawat isa. Available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod sa gabing ito. Palagi pong kagalakan na bawat linggo tayo ay magkakasama. Isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng gawain nating ito. Purihin po ang Panginoon. Palagi po tayong may mga bisita. Kaya salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga katrabaho at sa mga bagong nakikilala. Maging sa mga nagiging bisita na rin natin po, ano pa, nagkakaroon na rin ng pagkakataon para ibahagi yung link. Kaya hamon ko po kung kayo po ay bisita sa gabing ito at kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa na rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para naman muli niyo pong mabalikan at mapakinggan yung ating mga nagdaang gawain, meron po tayong Facebook group. Ipinopost po natin dyan lahat ng mga nakalipas na gawain, maging yung ating materials. Ayan, kaya balikan nyo lamang po ang pangalan po niya na C4 Hope Meetings Group. Pwede rin po kayong mag-type ng inyong mga comment kung kayo po ay may mga katanungan. Maaari po namin sagutin even your prayer request. Kagalakan po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin. At muli po magkakaroon tayo ng breakout sessions after po ng ating gawain. Kaya sa mga kapatid natin na nakikibahagi dito, maraming salamat at tayo po ay muling makibahagi mamaya. Palagi po tayong nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sinasabi po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman hinihilingan ko po ang ating Missions Department Head, Kuya Lito, para sa kanyang pagbati. Magandang gabi po sa bawat isa.
Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Kagalakan po na magkakasama muli tayo virtually isang oras na pag-aaral ng kanyang mga salita. At nagpapasalamat din po tayo sa patuloy na pakikibahagi, pakikiisa sa gawain na ito. Welcome po sa ating virtual Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Missions Department. At nagagalak po kami at patuloy na nagpapasalamat sa ating Diyos at sa ating mga tagapangunang elder, tech support, mga partner churches. Hangad ko po sa gabing ito na makasumpong ng katatagan, pagpapala, pag-asa sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita ngayong gabi. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Kuya Lito, sa iyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C for Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya wala po kaming ibang dalangin kundi ngayong gabi kayo ay mahamon. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung alam niyo po, tayo po ay sabay-sabay na makiawit. Wala nang iba. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan.
Amen. Tunay na marapat tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat wala nang ang iba. Tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang ating itataas at papupurihan sa ating mga buhay sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon naman, makakapakinig po tayo ng patotoo mula sa isang kapatid, Ate Richie Puguan, at susundan ng handog na awit ni Ate Diane Herosano. Magandang gabi po sa bawat isa. Kagalakan ko po ang magbahagi ng aking karanasan sa panahon na ako ay nawala ng katuwang sa buhay. Taong 2000 nang mamatay po ang aking asawa. 35 years old lang po ako nang mabalo at 10 taon lang naman noon si Jonas. Nandun yung lungkot, takot at pag-alala. Takot dahil wala akong trabaho ng panahong iyon. Dating maaluwang ang buhay, walang iniintindi, walang pinoproblema. Takot at pag-alala dahil paano na ang buhay namin mag-ina, ang pag-aaral ng aking anak, pambayad sa ilaw, tubig, at ang kakainin namin sa araw-araw. Kung saan pa kami titira, at kung saan ako magtatrabaho. Marami akong tanong sa Diyos, bakit nangyari ang ganito, na sana ako na lang yung namatay. Kaya sa aking pananalangin, nagtatanong ako sa Panginoon na, di ba po, hindi ito ang panalangin ko sa inyo. Bakit kabaliktaran ang nangyari? Akin pa pong natatandaan na noong nabubuhay pa ang aking asawa, madalas na po namin napag-uusapan kung anong gagawin pag kinuha ng Diyos ang isa sa amin. At marami siyang bilin para kay Jonas. At ako naman daw po ay pwede namang mag-asawa, pero wag na wag ko lang pababayaan ang bata. At wag hayaang saktan ng sinuman. Na kung mag-aasawa nga ako, ay ibigay ko na lang si Jonas sa aking ina. Kaya mula noon, ang dasal ko po lagi sa Diyos ay, kung may kukuhanin sa aming dalawa, ako na lang dahil wala naman akong trabaho, at takot akong harapin ang magiging responsibilidad kung sakali. Lumipas po ang mga taon na ganun lagi ang aking panalangin. Kaya ganun na lamang po ang tanong ko sa Panginoon na bakit siya yung kinuha, hindi ako. Kaya pag naalala ko po ang mga pinagsasabi ko noon sa Diyos, hiyang-hiya ako dahil pinamunahan ko siya na ang kanyang plano ang higit na mabuti kaysa sa plano ko. Ako po ay babagong nakakakilala sa Panginoon noon at ang mag-asawa ni Pastor Jun Napanoy at ang ilang kapatiran ang nagkumport sa akin ng panahong iyon. Lumipas ang maraming taon, sa biyaya ng Diyos napatapos ko naman po ang aking anak. Sa dami ng aking naranasan, nahirap, hindi sumagi sa isip ko ang pag-aasawa. Bagamat may mga nanligaw, opo, na-inlove din ako sa iba at may mga pagsaway at naging kasalanan po akong nagawa. Pero pinili ko pa rin ang nararapat na desisyon, ang talikuran ng kasalanan at humarap sa Diyos. Pinatawad muli at nilinis ako ng Panginoon. Napakabuti niya, hindi ako hinayaan na manatili sa pagkakasala. Pag naalala ko ngayon ang mga kasalanan ginawa ko noon ay suklam na suklam po ako sa aking mga ginawa. Buti na lamang may Diyos na nalalapitan at natatawagan sa lahat ng oras. Siya ang nagbigay solusyon sa pangit na pinagdaanan ko. Hindi po ako nagkamali ng piliin ang pag-ibig ng Diyos. Kesa sa pag-ibig ng sanlibutan na pansamantalang kaligayahan lamang na ang dulo ay pagkawasak ng buhay namin mag-ina at papalayo pa sa Panginoon. Inayos niya ang aking buhay upang makapamuhay na naaayon sa kanyang kalooban at layunin. Ang lahat po ay dahil sa biyaya ng Diyos. Marami pong salamat una sa ating Diyos, sa C4 family, sa mga elders na patuloy nagtutuwid at nagmamalasakit, at sa mga kapatiran na nananalangin, umaalalay at nakakaunawa sa aking mga kahinaan sa paglilingkod. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Magandang gabi. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo.
maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siyang dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa'yo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siyang dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siyang dakila sa lahat, siya ay Diyos. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siyang dakila sa lahat, siya ay Diyos. Amen. Maraming salamat sa ating mga kapatid, Ate Richie. Tunay na mabiyaya at mabuti ang Panginoon sa inyong buhay. Salamat din sa handog na awit, sa magandang tinig at mensahe nito, Ate Diane Herrasano. Ngayon naman, tayo po ay dadako sa mensahe ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating puso at isip sa pakikinig. Ihahatid ng inyong lingkod, Brother Rex Mendoza. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya yung ating mga pasasalamat ay napakahalaga na ating dalhin sa Panginoon. Ito ay anyo ng tunay na pagkilala, pagsamba at pagbibigay lugod sa Kanya. Napakahalaga na kilalanin natin ang Diyos na umibig sa atin, nagbigay ng Kanyang habag at nagbigay ng Kanyang pagliligtas. Purihin ang ating Panginoon. Siya'y dakila sa lahat, siya'y walang katulad at siya lamang ang dapat na masunod sa ating mga buhay. Maraming salamat, Ate Dayan, sa napakagandang mensahe ng awit. Ganoon din naman, tayo'y nagpapasalamat sa patutuo ng ating Ate Richie. Napakabuti ng Diyos sa iyong buhay, Ate Richie, na sa kabila ng mga kalungkutan at mabigat na mga pinagdaanan, ang Diyos ang nag-alis ng takot. Siya yung kumupkop, nagbigay ng pagpapala, hindi siya nagpabaya sa iyo at kay Joshua. Salamat sa Panginoon na mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Bagamat mayroong mga kahinaan, ang Diyos ang naging kalakasan. Bagamat mayroong kasalanan, ang Diyos ang nagbigay ng kapatawaran. Bagamat mayroong mga pagkukulang, ay ang Panginoon ang siyang nag-ayos at nagbigay ng katatagan. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan. Welcome po sa ating virtual home meeting. Handog po sa inyo ng ating mga kapatid mula sa C4, sa ECC, sa Tandang Sora, Quezon City, at maging ng ating mga kapatid mula sa Ampulong Bible Christian Fellowship. At sa gabi pong ito ay dadalangin tayo sa Panginoon, maging doon para po sa mga kapatid natin na
nasa banig ng karamdaman at ganoon din naman po yung iba pang mga kahilingan bago po tayo tuluyan na dumako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito, tayong lahat ay manalangin. Manalangin po tayo. Kayo po yung aming Ama na hindi nagpapabaya. Kayo po ay walang katulad. Kayo po ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po ang Diyos na mabuti. Alam po niyo ang pinakamabuti para sa amin. Opo, Panginoon, kayo po ay hindi nagbabago. Ang pasasalamat namin ay tanging sa inyo lamang. Alam namin, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan, kayo po ang Diyos na in control. Ngayong gabi, nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon, kumikilala at dinadala po sa iyo ang aming mga kahilingan, maging ang kahilingan ng amin po mga kapatid. Sa pagkakataon pong ito, patuloy kaming dumadalangin para sa aming minamahal na kapatid na Kuya Danny. Panginoon, alam po ninyo ang kanyang pinagdaraanan, ang karamdaman na mayroon po siya, ang kanyang napapagod na rin na katawan. Panginoon, marami pong salamat sapagkat alam po namin na hindi po kayo nagpapabaya sa kanya. Panginoon, kami dumadalangin ng kagalingan para sa kanya. Dumadalangin po kami ng mabisang gamot para po sa kanya pong karamdaman. Dumadalangin din po kami ng karunungan para sa mga doktor na tumitingin. Ngayon na nakauwi na po sila sa bahay, nagpapasalamat kami sa inyong provision. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagpapalakas maging sa mga nag-aalaga, lalo tigit kay Ate Melody at sa buong sambahayan. Panginoon, sa inyo po ay walang anumang mahirap na gawin. Kaya alam po namin kung inyong kalooban ay gagaling ang aming Kuya Danny. Panginoon, dumadalangin po kami ng inyong patuloy na pagkilos sa buhay po ng buong Santiago family. Dumadalangin po kami ng paglalim sa pananampalataya at paninindigan sa iyong banal na salita. Ganoon din po aming itinadalangin ang aming kapatid na Remily Bautista sa Santiago 2, sa San Pablo City, na meron din pong karamdaman. Panginoon, kayo po ang maging malapit sa kanya. Alam po namin siya din ay nahihirapan. Panginoon, hinihiling po namin na maging mabisa ang mga gamot na kanya pong tinitake. At kung inyo pong loloobin, siya din po ay sumailalim sa isa pong operasyon. Panginoon, humihiling po kami ng katatagan ng pananampalataya para sa kanya. Dumadalangin din po kami na ito ay maging panggising at sa pamamagitan ng mga ganito pong pangyayari ay mamulat ang kanya pong mga anak. Nakilalanin po kayo bilang Diyos na may akda ng buhay at hindi po baliwalain. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang buong sambahayan ng mga Bautista na tumingin sa iyo na meron pong pananampalataya. Panginoon, kami din po ay patuloy na nagkakaisang dumadalangin para kay Riz Tamayo. Panginoon, mag-iisang linggo na rin po ang bata sa ospital. Panginoon, dumadalangin po kami ng kagalingan para kay Riz. Panginoon, dumadalangin po kami na bigyan niyo po ng karunungan ang mga doktor na tumitingin at mabisa para sa kanya pong karamdaman. At hinihiling po namin na sa mga susunod na oras at mga araw ay bumuti na po, Panginoon, ang resulta po ng kanyang x-ray. Panginoon, tinadalangin din namin ang kanya pong mga magulang, si Lester at si Richelle. Alam po namin, mayroong mga pag-aalala. Alam namin sila din ay napapagod. Kalingain po niyo sila, palakasin. At dalangin namin, Panginoon, na bigyan ng kapayapaan ang kanilang isip at damdamin. Alam po namin, mahirap kapag ang anak ay mayroon pong karamdaman. Panginoon, humihiling po kami na pawiin po ninyo ang mga pag-aalala at palitan po ng pag-asa at kapayapaang nagmumula sa iyo. Idinadalangin din po namin ang Medrano family na ngayon po ay patuloy na nalulungkot at sila po ay napipighati dahil sa pagpanaw ng Mami Viring. Mahingi po kami ng kaaliwang nagmumula sa iyo. At humihiling din po kami na gamitin po ninyo, Panginoon, ang mga pagkakataon kagaya ng necrological service upang makapagpatotoo ang sambahayan
at ang mga kapatid sa pananampalataya patungkol sa katotohanan na nakapagliligtas. Ang maipangaral lang yung mga salita, maibahagi sa mga dumadako po doon upang makiramay. Ganoon din po, Panginoon, aming idinadalangin ang aming kapatid na Pastor Nino na ngayong gabi ay maglalakbay para po sa pagpunta ng Maynila. Humihingi po kami ng inyong pag-iingat sa kanya at maging ligtas, Panginoon, ang pagbibiyahe. Panginoon, marami pong salamat at sa gabing ito, sa amin pong magiging pag-aaral ng inyong mga salita, humihiling po kami ng inyong pagtulong sa bawat isa sa amin na makaunawa. Panginoon, tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mabuksan ang puso't isipan, tumugon ng tama sa katotohanan ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo rin po ako na inyong lingkod na ipahayag ang iyong mga salita ng mayroong katapatan. Sa inyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya, tumitingin po kami sa iyo, Panginoon, na siyang makagagawa ng higit sa aming kayang hilingin at isipin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi pong muli sa bawat isa at nagpapatuloy ang atin pong virtual hope meeting at ating tinatalakay ang temang Focusing on Christ Call and Christ Assurance. Kagaya ng ating palaging nababanggit, tayo po ay maliwanag na binigyan ng Panginoon ang kanyang mga salita at nagsasabi na ang dakilang pastol, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang tumatawag sa kanyang mga tupa. At hindi lamang niya tinatawag ang kanyang mga tupa, siya din po yung nagbibigay po ng katiyakan na sa lahat ng sandali sa atin po mga buhay ay kanya po tayong sasamahan at hindi po tayo iiwanan. Kaya po ano man ang ating mga pinagdaraanan, hindi po talaga madali. Merong karamdaman, merong mga kinakaharap tayong mga suliranin, merong mga pangangailangan tayo sa ating buhay, kailangan natin ng provisyon ng ating Panginoon. Tumitingin po tayo sa ating Panginoon ng merong pananampalataya at tinitiyak po niya ano man ang ating pinagdaraanan, siya po ay sumasa atin. At napakaganda po na katotohanan din na ating titingnan ngayong gabi, hindi lamang po tumatawag ang Diyos sa kanyang mga tupa, tayo po na mga kabahagi ng kanyang kawan ay ginagamit din ng Panginoon upang ang kanya pong mga salita ay dalhin sa mga tao. Ginagamit tayo ng Panginoon upang maging daluyan ng kanyang katotohanan at ng kanyang pag-ibig para sa kanya pong kawan na kanya pong idililigtas. At wala na po na pinakamagandang mangyayari sa atin pong buhay, kundi ang ito po ay ating ipaglingkod sa Diyos at tayo po ay magamit para sa isang banal na tungkulin. Kaya sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, ang paksa po natin ay pinamagatang ang katotohanan patungkol sa mensahe ng kaligtasan. Ang mensahe po ng kaligtasan ay napakahalaga. Sabi po ng isang manunulat, si John Owen, sabi po niya, all men can be divided into two groups. At ito daw po, ang dalawa po na ito ay yung tinatawag po na regenerate or unregenerate. Ito po yung mga ligtas at yun po mga hindi ligtas. At lahat po ng tao ay ipinanganak na hindi ligtas at tayo po ay nababalot ng kadiliman. Spiritual darkness is in all men and lies on all men until God, by an almighty work of the Spirit, shines into men's hearts or creates light in them. Tayo pa'y nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan, nababalot po tayo ng kadiliman, wala tayong pag-asa hanggang dahil sa kilos ng Diyos, tayo po ay niliwanagan. Inalis ang kadiliman, pinalitan ng kaliwanagan, at ang atin pong karumihan ay pinalitan ng kalinisan. Ganun po kabuti ang Diyos. Ang Diyos na noon pa man ay hindi nagbabago,
ang Diyos na noon pa man ay hindi nabawasan ang kanyang kabanalan at ang kanyang kadakilaan kahit na ang tao po ay nagkasala, nagrebelde, lumaban sa kanya. Ang Diyos po ay nagmapagtimpi at patuloy na umibig sa mga tao. Kaya siya din po ang nagbibigay ng kaligtasan. Pero napaka mali na atin pong isipin na ang kaligtasan ay nagmumula sa atin. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Diyos. Hindi po tayo ang may akda ng kaligtasan. Hindi tayo ang nakagagawa ng paraan upang maging malinis sa harap ng Diyos. Hindi rin po tayo ang nag-alis ng ating kabulagan at wala sa ating kakayahan na liwanagan ang ating mga sarili. Lahat po na ito ay gawa ng Panginoon. Kaya sabi po ng isang reformer, si Martin Luther, sabi po niya, the most damnable heresy that ever plagued the mind of man was that he could make himself good enough to deserve to live with a holy God. Ang pinaka nakapapahamak daw po na paniniwala ay yun pong isipan po ng tao na kaya niyang maging mabuti sa kanyang sarili, na kaya po niyang marating ang katatayuan na siya'y malinis at banal, at ayon sa kanyang sariling lakas ay marating po niya yung langit. Imposible. Hindi natin ito kaya. Kaya po tayo naniniwala, maliwanag na itinuturo ng Biblia, ang tao ay walang kayang gawin, lahat po tayo ay nagkasala, lahat po tayo ay marumi, lahat tayo ay nadirimlan. Ang kailangan po natin ay tulong ng isang dakilang kapangyarihan upang madaig anumang ating karumihan, kadiliman at kasalanan. At ito po ay nangyayari lamang sa kilos ng Diyos na Kanya pong ginawa sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Sa Panginoong Hesukristo, mayroong kaganapan at mayroong kasapatan upang maging tunay na malinis. Sabi po, ang katuwiran na kailangan upang makapasok sa langit ay hindi ang katuwiran na magagawa nating mga tao. Ang perpektong langit kung saan naroon ang perpektong Diyos ay hindi mararating at mapapasok ng mga hindi perpektong tao. Imposible po yun. Ito ay mapapasok lamang taglay ang perpektong katuwiran na makakamit lamang sa pamamagitan ng perpektong handog na namatay para sa atin, si Jesus. Ang kanyang katuwiran ang hinahanap sa pagpasok sa langit, hindi ang anuman at iba pang katuwiran na iniisip natin. Makakamit lamang ito sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Yung pong langit ay perpekto. Ang Diyos na tumatahan doon sa langit ay perpektong Diyos. Kaya imposible na ang tao po na makasalanan, hindi perpekto. Bagamat masasabi po niya halimbawa na gumagawa siya ng mabuti, pero kahit anong gawin niyang mabuti, alam natin, ang tao po magkakamali, ang tao ay mahina, ang tao ay magkakasala. Wala po sa ating nakaka-perfect, pagsak lahat tayo sa pamantayan. Kaya po, ang ating tanging maaasahan ay ang perpektong handog, ang perpektong solusyon, at yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po sa salita ng ating Panginoon, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Doon po sa Efeso, Kabanatang 2, talatang 8 hanggang 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, hindi dahil sa mabubuting gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Hindi ito sa pamamagitan ng mabuting gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Nakikita natin ito sa larawan, dalawang parehong pulubi, pareho pong walang magagawa sa buhay, parehong mahina, parehong gutom, pero meron silang dalawang inaasahan. Yung isa po ay nananangan sa kanya pong magagawa.
sa kanya pong lakas. Gusto niyang pagtrabahuhan ng lahat. Pero ang isa po ay kumikilala, walang mangyayari, walang magagawa, kundi tanging biyaya lamang ng Diyos. Kaya po ang ating makikita sa ating sitwasyon, tayo po ay napaiilalim sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, siya po ang tunay na malinis, siya po ang tunay na walang bahid ng anumang kasalanan, wala po siyang kahinaan, siya po ay banal, at ang kanya pong kabanalan ay inilipat sa atin sa kabila na tayo po ay makasalanan. Dahil po sa Kanya, tayo'y makatatayo sa harapan ng Diyos sapagkat Siya ang tumubos sa bawat isa sa atin. Ang pundasyon ng pagkakasundo at ang espiritual na kapangyarihan, papaano po ito nangyayari? Papaano nagiging matibay ang ating pagharap sa Diyos? Papaano masasabing tunay na may pagkakasundo? Nangyayari po ito sa pamamagitan ng pagtubos sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sabi po doon sa Efeso Kabanatang 2, talatang 13, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kasi dapat po yung puot ng Diyos ay aanihin natin. Kasi po ang Diyos na kabanal-banalan ay hindi po maaaring makisama sa taong marumi, makasalanan. Kaya ang atin pong katiyakan na haharapin ay ang puot ng Diyos. Pero dahil nahabag ang Diyos, minahal tayo ng Diyos, nagbigay siya ng solusyon upang hindi tayo ang umani ng kanyang puot. Ibinigay ang Panginoong Hesukristo. Napakadakilang katotohanan. Ito po ang magandang balita. Tayo ay tiyak na paparusahan, subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan po tayo ng kaligtasan. Wala na pong gaganda pa sa balitang ito. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo doon sa Roma, Kabanatang 1, paano ang dapat na pananaw sa napakagandang balita ng pagliligtas? Alam po niyo, yung iba binabaliwala, iniismiran kasi merong iba na nakapagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Merong ibang balita na gustong-gusto nilang marinig. Malapit na Pasko, malapit na yung bonus, masaya na ang paligid, merong mga promotion sa trabaho, nabibili yung mga gusto, may bagong bahay, bagong kotse, kung ano-ano pong mga bago sa buhay. Hindi ang nag-iisa at pinakamagandang balita sa lahat ng kanilang pinakananais na nakita ni Apostol Pablo. Marami pong kinahumalingan ng tao, pero si Apostol Pablo, tingnan po niyo yung kanyang sinabi, kung papaano po niya tratuhin ang katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Sabi po niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Ano po sinasabi? Hindi ikinahihiya ng Apostol Pablo ang magandang balita. Taliwas sa mga tao po ngayon, Wait po natin, parang nawala ang Kuya Rex. Ayan. Okay, sorry po. Naputol ako. Hihina yata yung internet namin.
Okay na po ba? Tech team, okay na po? Yes, yes po, clear na po. Okay. Sapagkat sa pamamagitan ng magandang balita, ipinakita ng ating Panginoon kung papaano tayo tunay na magiging malinis, at ito ay ang magandang balita na ang pag-ibig at habag ng Diyos ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Alam po ninyo, hindi lamang ito sinasabi ni Apostol Pablo na hindi po niya ikinakahiya. Marami yung naging hamon sa kanya pong paglilingkod. Dati siya kinikilala, nire-respeto. Pero nung siya po ay maglingkod sa ating Panginoon, marami ang gustong pumatay sa kanya. Marami siyang tiniis na bago yung kanyang buhay. Pero hindi po pinagsisisihan ni Apostol Pablo ang nangyari sa kanya. Bakit? Sapagkat nasumpungan niya ang tunay na kayamanan. Sa ikalawang Korinto, kabanatang 4, talatang 16, ganito po ang sabi ng Apostol Pablo. Hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking spirito. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Napakagandang pananaw, hindi po ba? Oo, ika. Meron akong mga kinakaharap na mga kabigatan. Humihina ang aking katawang lupa. Subalit, ang aking spirito, dahil sa Diyos, ay lumalakas. Yung aking mga tinitiis, yung mga kapighatian na meron ako ngayon, mga dinaranas ko, ay magpupuna ng isang kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ang ating paningin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya nga po ang tanong sa atin, saan nakatuon ang ating mga isipan? Pagbisan napakadali nating sumuko, napakadali po nating bumigay dahil hindi tayo nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Pinapaliwala natin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo maligtas. Siya man ay dumaan sa mga paghihirap. Siya may dumaan sa mga pagtitiis. Bakit? Dahil nais po niya na ipakita sa atin na ang Diyos ay tapat sa kanya pong tipan. Hindi niya tayo pinabayaan. Noon pa man, bagamat ang tao ay nagkasala, ang tao po ay mahina, paulit-ulit na nagkasala, ang Diyos ay matiyaga na umibig sa atin at binigyan ng tao ng isa pong kapamaraanan upang tunay na magtagumpay laban sa sumpa ng kasalanan. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya po napakahalaga na makita natin at huwag baliwalain ang nag-iisang dahilan na ito, ang ating Panginoong Jesus. At ngayon na tayo po ay nakaranas ng kaligtasan ito, naranasan po natin ang habag, biyaya ng Diyos na tayo po ay nilinis, tayo po ay niliwanagan. Meron din po tayo ngayong isang napakahalagang bahaging dapat gampanan, na tayo po tulad ng mga unang disipulo, tulad ng mga apostol, ay humayo at dalhin ang kanya pong mensahe ng kaligtasan sa marami pang iba. Marahil kagaya po ng mga disipulo noon, masasabi natin, o nasasabi po natin ngayon na wala naman akong alam, hindi ako marunong, kinakabahan ako ay natatakot. Pero alam po ninyo, kailangan po nating makita na yung Diyos na makapangyarihang nagligtas sa atin, siya rin po ay makapangyarihan na binibigyan tayo ng kaunawaan at bibigyan po tayo ng kakayahan upang mapaglingkuran ng Diyos ng mayroong katapatan. Sabi po dun sa Gawa 1:8, ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus sa mga natatakot niyang alagad kasi alam nila na si Jesus ay aalis, aakyat na po sa langit at sila po ay natatakot na hindi na nila kasama ang Panginoong Jesucristo. Pero sabi po ng ating Panginoong Jesus, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging makasaksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng mga ulap.
Alam po niyo yung makikita natin mula po dito? Ang Panginoon, hindi sila pinabayaan. Kung papaano ang Panginoong Kristo ay nagtagumpay, ninanais din ng Panginoong Jesus na ang kanya pong mga lingkod, ang kanyang mga anak ay maging matagumpay rin. Minamahal na mga kaibigan, minamahal na mga kapatid sa pananampalataya na kumikilala ng tunay sa Panginoong Kristo at nananampalataya sa Kanya, wala po tayong dapat na ipangamba. Hindi tayo matatalo sapagkat ang ating tagapagligtas si Jesus ay Diyos na matagumpay, tayo man ay pinangakuan na magkakaroon din po ng katagumpayan bilang kanyang mga tagasunod. Kaya po ang sabi, ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos ay tunay na makapangyarihan. Huwag po natin itong mamaliitin. Sabi po ni Howard Marshall at ni Ed Hartman, mga lingkod ng Diyos na sumulat ng aklat, walang anumang bagay na ginagawa ng tao ang makapipigil sa pagunlad at sa pangwakas na tagumpay ng Ebanghelyo. Kahit na ito po ay kalabanin, kahit na tayo po ay pigilan, takutin, ang Ebanghelyo ay mananaig, ang Ebanghelyo ay magtatagumpay. Walang anuman na maaaring gawin ang sinumang tao o ang anumang samahan upang ang Ebanghelyo ay talunin at tapakan. Walang gobyerno, walang krisis, walang trahedya, walang terorista, walang ekstremista, walang pandemya, walang halalan, walang pagpagsak ng ekonomiya, walang anumang salungatan ng mga lahi. Kahit na ang kamatayan hindi makakapigil sa sukdulang tagumpay ng magandang balita na ito ng pagliligtas ng Diyos. Dugtong pa po nila, kahit na ang kabiguan, ang iyong kabiguan o ang aking kabiguan, hindi makakapigil sa pangwakas na tagumpay ng Ebanghelyong ito at ng misyon na ito. Minamahal na mga kapatid, manindigan tayo. Tayo ay maging matatag sa biyaya at habag ng Diyos. Meron po tayong kani-kaniyang laban. Sa tulong ng Diyos, ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Marami nang nauna sa atin na nagtiis, ngayon sila'y inaaliw sa piling ng ating Panginoon. Kaya tayo man, mayroong nakaatang sa ating mga balikat, ang mensahe ng nag-iisang daan ng kaligtasan ay dapat nating dalhin sa marami pang iba. Mayroon pong mga paglalarawan patungkol sa gawain ng paghahayag ng mabuting balita. Tatlo po ito na nagsisimula sa letter U sa Ingles. Ano po? Una, ang gawain po ng paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay unfinished. Hindi po ito natapos. Hindi ito natapos nung ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. Hindi ito natapos nung ang mga disipulo, ang mga apostol ay nagsipaghayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo noong kanilang panahon at sila'y naging mga martir. Sila'y nagbuwis ng kanilang mga buhay. Ito po ay nagtutuloy-tuloy hanggang ngayon at ninanais ng Diyos. Dalhin natin sa lahat ng tao ang balita ng kaligtasan. Ang Panginoong Jesucristo ay tinatawag ang kanyang mga tupa. Dapat marinig ng mga tupa ang tinig ng pastol at ang tinig ng pastol ay dumadaloy sa atin sa bawat pagkakataon na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos ng mayroong katapatan. Hindi lamang ito hindi pa tapos, ito rin ay unlimited, hindi ito limitado para sa mga Hudyo. Inakala noon ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay para lamang sa Israel. Inisip nila na ito ay para sa kanila lamang na mula sa lipi ni Abraham. Pero ang totoo po, ang Panginoon, sabi po sa Biblia, mula sa bawat bansa, lipi, wika, tatawag ang Panginoon ng kanyang mga anak. Kaya po, hindi limitado sa Israel, hindi limitado sa mga Hudyo, lahat ng bansa mayroong tatawagin ang Panginoon. Ganun din naman, ang kapangyarihan na atin pong taglay ay isang kapangyarihang wala pong makasusukat. Sabi ng ating Panginoong Jesus, bago po niya ibigay
ang tinatawag na Great Commission o yun pong dakilang atas. Sabi ng Panginoong Jesus, nasa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kung ang lahat ng kapangyarihan sa langit sa lupa ay nasa Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo ay sumasa atin, mga kapatid, ano ang kulang sa atin? Wala. Patuloy tayong manampalataya sa Diyos at sa Kanyang magagawa sa ating mga buhay. Gagamitin niya tayo upang gawin ang Kanyang pagliligtas, gawin ang Kanyang pagtawag. Pangatlo po, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay dapat gawing walang pagkatakot. We should be unafraid. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo. Kung ang Panginoon ay sumasa atin, ano ang ating ikakatakot? Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang makapipinsala sa atin? Wala. Wala na nga. Kaya wala tayong dapat na ikatakot. Merong mga pagkakataon tayo ay nanghihina. Merong mga pagkakataon tayo nalilito. Subalit tayo pinalalakas ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kanyang mga pangako, siya na Diyos na hindi nagsisinungaling. Siya na Diyos na Espiritu, hindi nang iiwan. Nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan, walang sino man ang sa atin ay makagagapi. Kaya po, ang mabuting balita ng kaligtasan ay dapat na ipahayag sa lahat. Bakit? Sapagkat ito po ay unfinished, hindi pa tapos. Ito ay unlimited. Ito ay dapat para sa lahat at ang ating taglay ay kapangyarihang walang katulad at dapat tayo'y humayo na wala pong takot. Sa sinabi din ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Mateo Kabanatang 28, gusto ko pong i-emphasize ang apat na katotohanan. Sa pagdadala po ng mensahe na ito ng magandang balita ng pagliligtas ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo, muli, ano po? Ito po ang tatandaan natin ay ang apat na all, apat na lahat. Pansinin po natin. Sabi po dito ng Panginoong Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sabi po sa Ingles, all authority. So yun po yung unang all. Lahat ng kapangyarihan ay na kay Kristo. At dahil nasa Kanya ang lahat, wala po tayong dapat na ikatakot. Tapos sabi po niya, dalhin ito sa lahat ng mga bansa. Sabi po dyan, kaya habang tayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So all authority, ngayon po, all nations. Wala pong itatangi. At hindi po kaagad sa ibang bansa. Hindi sa ibang lupalop ng mundong ito. Maaari po yung ating kapitbahay. Maaari yung ating kasama sa tahanan. Kailangan po nilang madinig ang tawag ng pastol. Kailangan nilang madinig ang magandang balita. Inuutusan tayo ng Panginoong Jesus kung paanong inutusan ng mga alagad na dalhin ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa. At ang tunay na pananampalataya, ang sabi po dito ay humahantong sa pagtuturo ng lahat ng iniutos ng ating Panginoong Jesus. So sabi po doon, all authority, all nations, at sabi po, teach them to obey all things. Sundin ang lahat ng iniutos ni Jesus. Kaya ito po ay isang panghabang buhay na pagsunod. Ito ay isang habang buhay na pag-aaral at habang buhay na pagtatalaga. At yun pong ikaapat na all, sabi ng Panginoong Jesus, laging kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. I will always be with you. Minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, ganito dapat isagawa ang paghahayag ng mabuting balita. Hindi ikinakahiya, sabi ni Apostol Pablo, at ang ating gamit ay hindi kapangyarihang makatao, kundi kapangyarihang ng Diyos. Meron nakikita ang isa pong lingkod ng Diyos, si William Booth.
Sabi po niya sa kanyang panulat, I consider that the chief dangers which confront the coming century will be religion without the Holy Ghost. Sabi, ang problema daw na nakikita niya sa modernong panahon ay relihiyon pero wala yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kristyanismo na wala ang Kristo. Pagpapatawad pero walang paghingi ng tawad. Kaligtasan pero walang pagbabago, yung walang regeneration, hindi naman talaga mga nabago. Politika at hindi po daw Diyos ang mamamayani at gustong-gusto po ang pag-uusap sa langit pero wala pong kaalaman patungkol sa apoy ng impyerno. Ibig pong sabihin, mali ang paraan, mali ang mensahe, hindi tapat ayon sa salita ng Diyos. Pero tayo po ay nagnanais na maging tapat sa Panginoon. Kaya ang atin pong slogan, God's work, God's way, and we do it for God's glory. Nabubuhay po tayo sa mundong ito hindi para sa ating mga sarili. Nabubuhay tayo upang isakatuparan ang gawain ng Diyos. Sa pamamaraan po ng Diyos natin ito gagawin, hindi sa ating makalaman na mga pamamaraan. At ginagawa po natin ito hindi upang tayo magmalaki, hindi para sa ating sarili, hindi para tayo sumikat o tayo makilala. We do everything for the glory of God. At upang ito po ay maisagawa, it is done by the Spirit of God. Sabi po sa Juan, Kabanatang 6, talatang 63, it is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. Yun po ang ating hihilingin. Yun ang ating pinakananais at yun po ang mabiyayang ipinagkakalob ng Diyos. Kaya merong katagumpayan ang sino mang humahayo upang ipahayag ang katotohanan ito sa iba. Sabi po sa Tagalog, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Hindi yung ating mga sarili, kundi ang atin pong Panginoon. Nais ko pong basahin ito bilang pagtatapos. Bago umakyat ang atin pong Panginoon doon sa langit, sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 1, sabi po ay ganito, bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal, babautismohan kayo sa Espiritu. Yun po yung pangako ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Ano po ang ating makikita? Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtiis, marami siyang tinis. He had suffered, yet He had shown Himself alive. Marami siyang tiniis, marami siyang sugat na tinamo. Oo, siya'y namatay, pero siya ay muling nabuhay. Ganon din naman po tayo. Meron tayong mga tiisin. Opo, mahina ang katawang lupa, pero meron pong totoong Diyos na nagbigay ng katotohanang mga pangako na hindi pagdududahan. Merong muling pagkabuhay sapagkat sabi ni Jesus, kung paano siya'y muling nabuhay, tayo man ay muling bubuhayin. He appeared and spoke about the kingdom of God. Nang siya'y muling nabuhay, siya'y nagsalita patungkol sa paghahari ng Diyos. At sabi niya, hintayin. Ano ang hihintayin? Ang banal na Espiritu. Kaya po, ito tatlong mahalagang katotohanan. All things that Jesus did and taught. Hindi lamang yung mga sinabi ni Jesus, kundi maging ang kanyang ginawa. Ang kanyang pagtitiis, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay na maguli, at ang katotohanan na siya'y umakyat sa langit. Ito ay dapat na maging kalakasan para sa tunay na mga mananampalataya. Kahit pa, ano man ang hirap na ating pinagdaraanan. Pangalawa, this is very important. Ang ating pagkilos ay may katangian ng kapangyarihan
hindi ng ating laman, hindi ng pamamaraan ng tao, kundi kapangyarihan ng banal na Espiritu. We will do everything by the power of the Holy Spirit. At alam po niyo, isa pang katotohanan, ang Panginoon, tumawag siya ng mga tao. Sabi po doon sa Gawa, Kabanatang 1, iniwanan po niya ang kapangyarihan sa mga alagad. In men, He had chosen His disciples. Tayo man ay tinawag upang maging kanyang mga alagad na magiging daluyan ng katotohanan at ng kanyang pag-ibig. At ito po ang pangako, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nais ko po magtapos sa pamamagitan ng larawan. Ano po? Gampanan natin ang ating bahagi. Ibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, sa atin pong mga anak, at sa buong mundo. Saan man tayo dalhin ng Panginoon ang katotohanan ng kanyang mga salita, tulad ni Apostol Pablo, huwag nating ikahiya. Bakit? Sapagkat kilala natin ang nag-iisang mensahe ng kaligtasan, ang tanging pag-asa ng tao, at ito po ay ang ating Panginoong Jesus. Dalangin ko po, ang bawat isa sa atin ay tawagin ng Panginoon sa isang buhay na ito na matagumpay. Hindi sinabing hindi tayo magtitiis, merong mga pagtitiis, merong mga kahirapan, napakaraming mga hamon, pero nangako ang ating Panginoon, ano man ang mangyari, hindi niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Awitin natin ang ating tugong awit. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, opo, isisigaw namin sa buong mundo ang napakagandang balita. May pag-asa ang tao. Nag-iisang pag-asang hindi mula sa sinumang tao, hindi sa anumang gawa ng laman, kundi pag-asang nagmumula sa iyo, Panginoon. At ito po ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristong tumubo sa amin, na dapat pong sampalatayanan, dapat pong pagtiwalaan ng tao. Ang iyong pamamaraan, ang dapat po, Panginoon, naming kilalanin. Panginoon, sa bawat isa na narito po sa pagtitipon na ito ngayon virtually, nakarinig na iyong salita, patuloy po kayong magpakahayag. Tulungan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Malaman ang katotohanan, kilalanin ang katotohanan at tumugon kagaya ng nararapat. Igawad po niyo sa amin ang inyong mayamang pagpapala sa mga sampahayang aming kinabibilangan. Maraming salamat po, Ama. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na nag-iisang tagapagligtas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.
Amen. Maraming salamat po, Brother Rex, sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Tunay na dalangin po namin na ang bawat isa na naririto ay nahamon at masumpungan na nagtatapat. Kaya naman, ang bawat isa po na nagnanais magpasalamat na pagpala sa gabing ito, malaya po kayo mag-unmute, mag-raise hand o kaya ay mag-message sa ating chat box. Ayan, at meron po ulit tayong breakout sessions, kaya huwag po kayong aalis. Salamat po sa ating mga kapatid na nakibahagi sa ating Facebook Live at sa ating nandito sa Google Meet, sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawaing ito, kila Kuya Lito, Ate Richie, Ate Dayan at sa ating C4M3, maging sa ating Brother Rex. Ngayon naman po, kung wala na po, sige po, mag-open cam po tayo para sa ating picture taking. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa. See you po sa ating breakout sessions. Okay, salamat po sa bawat isa at God bless.